Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 61, Ninakaw. Tumalikod si Tian Qiyong at umalis. Tumingin siya sa paligid sa godly stones, na lahat ay naging abo. Pagkatapos, parang nagulat siya at sumigaw. Lin Feng, ano yan sa lupa? Sumimangot si Lin Feng at tumingin sa lupa, itinaas ni Tian Qiyong ang kanyang kaliwang kamay at inilagay ang anteng-anteng sa mga drawer ni Lin Feng. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo, hindi siya nagsalita. Napakamot si Tian Qiyong sa kanyang ilong, mukhang nahihiya, pagkatapos ay tumakbo siya palayo sa silid ni Lin Feng. Nang umalis si Tian Qiyong sa silid ni Lin Feng, masaya siyang ngumiti. Bihira siyang naging ganoon kasaya sa buhay. Kumbinsido siya na mas magiging masaya siya sa lalong madaling panahon. Hehe, Lin Feng, mamamatay ka na ba? Bulong ni Tian Qiyong, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kinuha ni Lin Feng ang anteng-anteng ni Holy Fourth mula sa kanyang drawer. Sinubukan mong i-distract ako habang naglalagay ng kung ano sa kwarto ko. Sa tingin mo tanga ako, Tian Qiyong. Kinokontrol ni Lin Feng ang antas ng 2 beses na daw. Ang kaluskos ng mga dahon sa hangin ay hindi nakaligtas sa kanyang atensyon, paanong maiiwasan ng isang anteng-anteng ang kanyang larangan ng paningin. Tumingin si Lin Feng sa Amber Talisman. Ito ang anteng-anteng ni Holy Fourth. Paano ito ninakaw ni Tian Qiyong? Nagulat si Lin Feng. Kung wala ang anteng-anteng na iyon, hindi na siya kwalipikadong maging Holy Fourth. Desidido talaga si Tian Qiyong na gumawa ng gulo para sa kanya. Kung sino man ang mag-aakalang ninakaw ni Lin Feng ang anteng-anteng ni Holy Fourth, malalagay siya sa problema. May iba't ibang klase ng tao sa mundong ito, sobrang inggit niya na handa siyang gawin ang lahat laban sa akin. Ako ay may sakit at pagod sa mga taong tulad nito, naisip ni Lin Feng sabay buntong hininga. Marami na rin siyang nakitang tao na ganoon sa kontinente ng Siyam na Ulap, tulad ni Duan Wuldao at Ji Chang. Maging ang manghuhula ay nagplano laban sa kanya. Si Lin Feng ay may sakit sa mga taong naiinggit sa kanya at handang gawin ang lahat sa kanya. Tian Qiyong, tatandaan ko ang ginawa mo. Mamatay ka, naisip ni Lin Feng, na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kung hindi niya kontrolado ang oras daw, tiyak na gagana ang plano ni Tian Qiyong. Alam ni Lin Feng na ang pagnanakaw ng anteng-anteng ng Holy Cultivator ay isang malaking kasalanan. Pagsisisihan ito ni Tian Qiyong. Dong. Sa sandaling iyon, narinig ni Lin Feng ang ilang malakas at mabilis na hakbang sa labas, at pagkatapos ay may kumatok sa pinto. Lin Feng, buksan mo ang pinto. Malungkot na sabi ni Zuan Yuan mo. Isang maling ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Feng, alam niya kung sino iyon bago siya nagsalita. Pumasok ka, hindi ito nakalak. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Pumasok si Zuan Yuan mo kasama ang ilang mga disipulo. Lumakad si Zuan Yuan mo sa harap Lin Feng. Sa mga araw na ito, pareho sila ng katayuan sa lipunan, kaya kapwa sila disipulo. Higit pa rito, si Lin Feng ang punong disipulo ni Bodhidharma. Sa mga tuntunin ng katayuan sa lipunan, si Zuan Yuan mo ay may mas mababang katayuan kaysa kay Lin Feng, dahil hindi siya ang punong disipulo ng isang dakilang elder. Brother Lin Feng, may nagsabi na ninakaw mo ang anteng-anteng ni Holy Fourth, kailangan nating suriin. Maingat na sabi ni Zuan Yuan mo, ayaw niyang magalit si Lin Feng. Nang sabihin niyon ni Zuan Yuan mo, mukhang galit na galit si Lin Feng. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Dahil may nagsabi niyan sa iyo, sa tingin mo magagawa mo kung ano ang gusto mo. Hindi, huwag mo akong intindihin. Malaking problema ito. Hindi ka namin susuriin ng puwersa, kahit na sinuri namin ang mga lugar ng dakilang elder, kailangan naming suriin ang lugar ng lahat, patas lang sa ganoong paraan. Paliwanag ni Zuan Yuan mo nang nagmamadali. Nagulat si Lin Feng. Dahil sa anteng-anteng ni Holy Fourth, sinuri pa nila ang lugar ng mga dakilang matatanda. Simbolo ang anteng-anteng ng Holy Shrine. Ito ay isang simbolo ng koneksyon na umiiral sa pagitan ng Holy Shrine at ng God Sect. Ito ay isang napakahalagang bagay. Mangyaring makipagtulungan, Brother Lin Feng. Sabi ni Zuan Yuan mo. Walang masabi Lin Feng. Kahit na ang mga lugar ng mga dakilang matatanda ay sinuri, kaya hindi siya makatanggi. Wala akong pakialam, sige. Sabi ni Lin Feng na nakangiting walang pakialam. Tumanggo si Zuan Yuan mo. Ang ilang mga disipulo na kasama ni Zuan Yuan mo ay nagsimulang suriin ang silid, kabilang ang mga dingding. Pagkaraan ng ilang segundo, umiling ang mga alagad. Brother Lin Feng, maaari ba naming tingnan ang iyong singsing? Sabi ni Zuan Yuan mo. Mukhang nahihiya siya. Sumimangot si Lin Feng, hindi siya masaya, ngunit inilabas niya ang kanyang singsing. Tumanggo si Zuan Yuan mo at tiningnan ito. Hindi niya nakita ang anteng-anteng, ngunit nakahanap siya ng 5,000 makajos na bato. May godly stones ka, nagpunta ka sa exchange center. Tanong ni Zuan Yuan mo. Kagagaling ko lang sa exchange center. Lahat ay maaaring kumpirmahin. Paano ako magkakaroon ng oras para magnakaw ng isang bagay? Si Lin Feng ay mukhang malungkot. Si Zuan Yuan mo ay mukhang lalong nahihiya.
Hindi niya alam na pumunta si Linfang sa exchange center. Guro, tama si Uncle Linfang. Nandoon din kami, besides. Sabi ng isang disipulo kay Zuan Yuan mo bago lumunok. Sumigaw si Zuan Yuan mo. Bukod sa ano, sabihin mo sa akin. Bukod dito, si Uncle Linfang ay nakikipaglaban sa Holy Fourth, kaya hindi niya maaaring ninakaw ang kanyang anteng-anteng. Oh, hindi ko alam ang tungkol doon. Sabi ni Zuan Yuan mo nang marinig niya iyon. Nakipaglaban si Linfang laban sa Holy Fourth. Brother Linfang, pasensya na sa abala sa iyo. Alis na tayo. Sabi ni Zuan Yuan mo. Sigurado na siya ngayon na hindi posibleng ninakaw ni Linfang ang anteng-anteng ni Holy Fourth, kaya umalis siya. Dahan-dahan, brother na Zuan Yuan. Wala kang makikitang ganyan. Gawin ng Holy Fourth at lahat ng miyembro ng God Sect na lumapit sa isang kun. Malamang na may malalim na koneksyon si Holy Fourth sa kanyang anteng-anteng, tiyak na malalaman niya kung sino ang huling humipo sa kanyang anteng-anteng. Sabi ni Linfang, mahinahong ngumiti. Mukhang masaya si Zuan Yuan mo, umalakpak siya at bamaantong hininga. Paanong hindi ko naisip iyon? Matalino ka, brother Linfang. Hindi, brother Zuan Yuan, nagmamadali ka lang dahil nag-aalala ka. Sabi ni Linfang, nakangiting mapakumbaba. Masayang ngumiti si Zuan Yuan mo, tumalikod at sinabi sa mga disipulo. Pumunta sa lahat ng palasyo, restaurant at iba pa, gawin ang lahat na pumunta sa malaking kun. Ako mismo ang pupunta at kakausapin ko ang Holy Fourth. Sabi ni Zuan Yuan mo. Mabilis siyang umalis sa silid ni Linfang, gayon din ang mga disipulo. Pagkaalis ni Zuan Yuan mo, nagmamadaling pumunta si Linfang sa kun. Napakabilis, lahat ng miyembro ng God Sect ay nasa malaking kun. Naroon din si Tian Qiyong. Galit na galit ang itsura niya. Hindi nila nakita ang anteng-anteng ni Holy Fourth sa kwarto ni Linfang. Paano naging posible iyon? Paano ako mabibigo? Bulong ni Tian Qiyong. Brother Tian Qiyong, may gustong ibigay ko ito sa iyo. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 62, namatay si Tian Qiyong, tumawa si Luo Chen. Sa sandaling iyon, isang disipulo ang pumunta kay Tian Qiyong at binigyan siya ng isang kahon. Binuksan ni Tian Qiyong ang kahon, at namutla ang kanyang mukha. Mukha siyang naalarma. Naroon ang anteng-anteng ni Holy Fourth sa kahon. May note din sa loob. Tian Qiyong, ikaw ang nagdala ng sarili mong pagkasira. Linfang gago. Sinira ni Tian Qiyong ang kahon at inilagay ang anteng-anteng sa kanyang singsing. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang mga Holy Cultivator kasama si Zuan Yuan mo. Welcome Holy First, Sheng Wei. Welcome Holy Second, Dong Sheng. Welcome Holy Third, Yi Yun. Welcome Holy Fourth, Moda. Ipinakilala ni Zuan Yuan mo ang apat na Holy Cultivator. Hindi mabilang na mga alagad ang nagkayam ng kanilang mga kamao bilang tanda ng paggalang. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Linfang ang iba pang mga Holy Cultivator. Kilala niya si Moda, at hindi sila magkaibigan. Hindi niya kilala ang iba, gayunpaman. Tumingin si Linfang sa kanila. Ang Holy First ay malamang na isang high-level Holy Emperor, maaaring mas malakas siya kaysa kay Bodhidharma. Ang Holy Second Dongsheng ay malamang na isang low-level Holy Emperor, ngunit isa na maaaring makipagkompetensya sa high-level Holy Emperors. Ang Holy Third Yi Yun at Holy Fourth Moda ay low-level Holy Emperors. Malamang pareho silang malakas. Holy Fourth, narito ang lahat, naiintindihan mo ba kung nasaan ang anteng-anteng? Tanong ni Zuan Yuan mo, yumuko sa harapan ng Holy Fourth. Kumunat ang noo ni Holy Fourth. Ang kanyang anteng-anteng ay ninakaw at ito ay isang seryosong isyu, kahit na isang kahihiyan para sa kanya. Pagtatawanan siya ng ibang tao kung hindi niya ito kayang pangalagaan. Hehe, Moda, nawala ang anteng-anteng mo, nakakahiya. Tuwang-tuwa si Holy Third Yi Yun, nakangiti ng malawak. Sumulyap si Moda kay Yi Yun at sumigaw. Yi Yun, mag-ingat, ang iyong anteng-anteng ay maaaring mawala din balang araw. Haha, hindi naman ako pabaya, lagi kong kasama. Paano ko hahayaan ang isang kalabaw na nakawin ng aking anteng-anteng tulad ng ginawa mo? Mapanuksong sagot ni Yi Yun. Napangiti si Zuan Yuan mo ng mapait. Hindi nagustuhan ni Holy Fourth at Holy Third ang isa't isa. Napansin din ni Linfang ang tensyon sa pagitan nila. Hindi pinansin ni Moda si Yi Yun at bumangon sa Pumikit siya at kumislap ang mga Holy Gold Light ilaw at pinalibutan ang lahat ng mga disipulo. Napapalibutan din si Tian Qiyong ng mga gintong ilaw. Biglang umalog ng malakas ang singsing niya. Ilabas mo. Gustong kontrolin ni Tian Qiyong ang anteng-anteng, ngunit sumigaw si Moda sa sandaling iyon. Si Tian Qiyong ay biglang hinayla patungo sa Holy Fourth. Bumagsak siya sa lupa habang ang singsing ay umalis sa kanyang daliri at lumipat patungo sa kamay ni Moda. Nabasag ito ni Moda, at lumitaw ang Amber Talisman. Mukha namang gamaan ang loob ni Moda. Nahanap na niya ito sa wakas. Kung hindi niya ginawa, nawala na ang kanyang pagiging Holy Cultivator.
Kasabay nito, galit din siya, isang alagad lang ang nang-ahas na nakawin ang kanyang anteng-anteng. Nanlaki ang mga mata ni Zuan Yuan mo. Si Tian Qiyong ang kanyang disipulo, at nang-ahas siyang magnakaw ng anteng-anteng ng isang tao. Maraming nakatingin sa kanya, namutla ang mukha. Nakakahiya. Bakit mo ninakaw ang anteng-anteng ko? Galit na sigaw ni Holy Fourth. Napapaligiran si Tian Qiyong ng mga divine light, kung hindi siya magsasalita, maaaring patayin siya ng Holy Fourth. Tumibok ang puso ni Tian Qiyong. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang papel. Pinagsisihan niya ang lahat. Tulad ng sinabi ni Lin Feng, siya ay kumilos ng walang ingat at nagdulot ng kanyang sariling pagkawasak. Hindi ko ito ninakaw. Ninakaw ito ng isang tumawag kay Luo Chen. Sabi ni Tian Qiyong. Alam niya na ang lahat ay nagbabadya ng masama. Ngunit ito ang totoo, ninakaw ni Luo Chen ang anteng-anteng at sinabi sa kanya na gusto niyang tulungan siyang sirain si Lin Feng. Biglang tumingin ang lahat kay Luo Chen. Tumingin si Moda kay Luo Chen at sinabi, "Ninakaw mo ba ang anteng-anteng na iyon?" "Holy Fourth, may gusto akong sabihin sa iyo." Walang takot na sabi ni Luo Chen. Nakangiti pa siya. Nang marinig ni Moda si Luo Chen, sumimangot siya ngunit tumanggo. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at hinayla si Luo Chen palapit sa kanya. Dumulas sa ilang hakbang ni Luo Chen patungo sa Moda at bamulong ng ilang bagay sa kanyang tainga. Pagkatapos ay bumalik siya sa lupa. Mukhang nag-iisip si Moda. "Zuan Yuan mo, si Tian Qiyong ang iyong disipulo, ano ang dapat nating gawin sa kanya?" Tanong ni Moda kay Zuan Yuan mo. Namutla ang mukha ni Tian Qiyong. Galit niyang tiningnan si Luo Chen, ngunit walang pakialam na nakangiti si Luo Chen. Hindi niya sinulyapan si Tian Qiyong. Nabigo si Tian Qiyong, na nangangahulugang isa siyang basura. Nang malaman ni Luo Chen na kinokontrol din ni Lin Feng ang level 2 time daw, naunawaan niya kung bakit. Nang marinig ni Zuan Yuan mo si Moda, sinabi niya, "Patayin siya." "Sige, baba na ako." Nang marinig ni Moda si Zuan Yuan mo, tumanggo siya bilang kasiyahan. Sinulyapan niya si Luo Chen at saka iniwan ang Kwon. Ang anteng-anteng ay natagpuan. Wala na siyang dahilan para doon pa. Nang umalis si Moda, umalis din sina Sheng Wei at Dong Sheng. Si Holy Third Yun ay ngumiti ng walang pakialam at tumingin kay Lin Feng, bago naglakad palapit sa kanya. Nang makita ni Lin Feng na si Holy Third Yun ay papalapit sa kanya, nagulat siya. "Holy Third, ano ang gusto mo?" Tanong niya, ikinasa ang kamao bilang pagbati. Umiling si Yun at ngumiti ng malapad. "Ikaw si Lin Feng, ang disipulo ni Brother Bodhidharma." "Talaga, ako ito." Tumango si Lin Feng. "Sige, ipagpatuloy mo ang mabuting gawain. Sana ay mapili ka sa pagsusulit ng mga Holy Cultivator at maging Holy Fifth." Pabirong sabi ni Holy Third Yun. Ngunit alam ni Lin Feng na hindi siya nagbibiro. "Gagawin ko ang aking makakaya." Sagot ni Lin Feng sabay tango. "Sa totoo lang, hindi mo na rin kailangan maghintay. Kung malakas ka, maaari mo ring subukan at palitan ang Holy Fourth." Nakangiting sabi ni Yun, habang iniwan ang Kwon. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at inalagaan si Yun. Ang mga huling salita ni Yun ang talagang ibig niyang sabihin. Ang ibig sabihin ni Yun ay kung malakas si Lin Feng, maaari niyang palitan ang Holy Fourth. Gusto ni Holy Third na gamitin si Lin Feng para tanggalin si Moda. Tumingin si Lin Feng kay Tian Qiyong, na mukhang nakamamatay na mapatla. Siguro hindi na niya kailangang patayin si Tian Qiyong sa pagkakataong ito. Tila napahamak si Tian Qiyong. Iniwan ni Lin Feng ang Kwon. Kung paano nilayo ni Zuan Yuan mo na harapin si Tian Qiyong ay wala nang pakialam sa kanya. Tahimik ding iniwan ni Manan ang Kwon. Si Tian Qiyong ang nagdulot ng kanyang sariling pagkawasak. Sinabihan siya ni Manan na mag-ingat, ngunit hindi siya nakinig. Sinabi ni Zuan Yuan mo na kailangang mamatay si Tian Qiyong, kaya mabubuhay pa kaya siya. Hindi malamang. Tumiti si Luo Chen kay Tian Qiyong. Sinulyapan din siya ni Tian Qiyong. Ang nangyayari ay kasalanan ni Luo Chen. Galit na galit si Tian Qiyong, ngunit walang pakialam si Luo Chen. Tumiti siya at iniwan ang Kwon. Walang nakakaalam kung ano ang sinabi ni Luo Chen kay Moda, ngunit naniniwala ang huli na ninakaw ni Tian Qiyong ang anteng-anteng. Hindi alam ni Lin Feng na ninakaw din ni Luo Chen ang anteng-anteng. Hindi niya alam na may balak din si Luo Chen laban sa kanya. Kung alam ni Lin Feng, hahadlangan sana niya si Zuan Yuan mo na patayin si Tian Qiyong, ngunit ngayon ay napahamak si Tian Qiyong. Mamatay. Galit na sigaw ng isang tao. Ang mga nakamamatay na enerhiya ay bumakas sa kalangitan sa itaas ng Kwon. Itinaas ni Zuan Yuan mo ang kanyang kaliwang kamay at gumawa ng cutting motion. Nagspray ang dugo habang si Zuan Yuan mo ay mukhang walang malasakit. "Sige, lahat ay maaaring maghiwa-hiwalay." Sigaw ni Zuan Yuan mo. Mabilis na umalis ang lahat ng mga alagad. Ang bangkay lang ni Tian Qiyong ang naiwan. Pagkaraan ng ilang minuto, sumugod ang mga miyembro ng Tian Clan, kabilang si Tian Han. Hinawakan niya ang katawan ni Tian Qiyong, puno ng matinding poot ang kanyang mukha.
Lin Feng, hindi ka mapapatawad ng Tian Clan. Galit na sigaw ni Tian Han, si Lin Feng lang ang sinisisi. Ano ang maaari niyang gawin, gayunpaman? Sisihin ang God Sect. Sisihin si Zuan Yuan mo. Iyon ay magiging isang biro, tama. Bumalik tayo. Sabi ni Tian Han sa mga disipulo ng Tian Clan, karga-karga ang katawan ni Tian Qiyong habang paalis siya. Marahil ay makakahanap pa rin ng paraan ng Tian Clan na muling mabuhay ang kaluluwa ni Tian Qiyong gamit ang body capture technique. Kailangan nilang bumalik para pag-usapan ito. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 63, First Class Mission. Bumalik si Lin Feng sa palasyo ni Bodhidharma, nagtataka kung sino si Luo Chen. Bakit siya inakusahan ni Tian Qiyong na nagnakaw ng anteng-anteng? Bakit mamulong si Luo Chen ng ilang salita sa tainga ni Holy Fourth? Paano niya nakumbinsi siyang ninakaw ni Tian Qiyong ang anteng-anteng? Ano ang nangyayari? Siguro hindi ninakaw ni Tian Qiyong ang anteng-anteng at may nasangkot, ngunit gusto niyang paniwalaan ang mga tao na may ibang nagnakaw ng anteng-anteng at karapat-dapat na mamatay. Kailangan kong maging mas malakas ng mabilis upang ako ay maging Holy Fifth. Bulong ni Lin Feng. Ayaw niyang masyadong isipin ang mga bagay na iyon, gusto niyang mag-focus sa pinakamahalagang bagay. Umupo siya sa kanyang kama na naka-cross-legged at inilabas ang 5,000 bato ng Diyos. Sinimulan niyang i-absorb ang kanilang lakas. Lumitaw ang mga ilaw ng 5 kulay, at ang mga bato ay naging pulbos. Wala na akong maraming makajos na bato, mukhang kailangan kong bumalik sa exchange center, naisip ni Lin Feng, pagkatapos masipsip ang lakas ng natitirang mga bato ng Diyos. Ito ay hindi sapat, bagaman, siya ay nangangailangan ng higit pa. Sa God Sect, napakaraming half-holy emperors. Kahit na mas malakas si Lin Feng kaysa sa karamihan sa kanila, hindi siya low-level holy emperor. Hindi niya talaga kayang makipagkompetensya sa 4 na holy cultivator. Ang mga holy cultivator na iyon ay ipinagmamalaki at mayabang dahil sila ay hindi bababa sa mababang antas na mga holy emperor, mga tunay na revoker. Sila ay mas malakas kaysa rulers. Tumayo si Lin Feng at lumabas ng kanyang silid, balak na pumunta sa exchange center. Lin Feng, anong ginagawa mo? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Lumabas si Song Zuang sa malapit na palasyo at lumapag sa hindi kalayuan mula kay Lin Feng, nakangiting bati. Gusto kong pumunta sa exchange center para makakuha ng mas maraming godly stones. Matapat na sabi ni Lin Feng. Tumanggo si Song Zuang at ngumiti ng sang-ayon. Hindi ka makakakuha ng ganoon karaming bato ng Diyos kapag pumunta ka sa exchange center. Kakailanganin mo ng mahabang panahon para umunlad sa ganong paraan. Matapang ka bang sumama sa akin sa isang misyon? Anong misyon? Tanong ni Lin Feng nang makita niya ang malaking ngiti ni Song Zuang. Gusto ni Lin Feng na magmisyon. Palagi siyang nakakakuha ng maraming karanasan at mga bagay sa panahon ng mga misyon. Hindi ko pa alam. Pumunta tayo sa Patriarch para kumuha ng isa, sabi ni Song Zuang. Hinawakan niya ang braso ni Lin Feng at lumipad patungo sa pavilion ng Patriarch. Hindi niya tinanong si Lin Feng kung pumayag siya o hindi, alam niyang papayag si Lin Feng. Sinundan ni Lin Feng si Song Zuang sa Patriarch. Si Lin Feng ay hindi pa nakakapunta sa pavilion ng Patriarch mula noong siya ay sumali sa God Sect. Hindi rin niya nakita ang Patriarch. Iyon ay para sa isang taong may mga pribilehiyo. Ang ilang mga disipulo ay nasa labas, na nagbabantay sa pavilion. Nang makita nila sina Lin Feng at Song Zuang, pinagkrus nila ang kanilang mga espada sa harap ng dalawa para pigilan sila. Hindi ka maaaring pumasok ayon sa gusto mo, sabi ng dalawang disipulo, matatag at mapagmataas. Siya ang pangunahing disipulo ni Bodhidharma. Para mo na siyang tiyuhin. Siya ang kapwa-alagad ng patriarka. Pwede naman siyang pumasok sa gusto niya, diba? Tumiti si Song Zuang sa dalawang disipulo. Mukhang nagulat ang dalawang alagad, hindi sila makapaniwala. Tinanong nila, ikaw ba talaga si Uncle Lin Feng? Talaga, ako si Lin Feng. Pagkumpirma ni Lin Feng, mahina hong tumango. Pagbati mula kay Wulin, Tiyo. Pumasok ka na, tawag ng isang lalaki na lumabas ng pavilion. Tumiti siya kay Lin Feng nang may paggalang. Kilala ni Lin Feng ang lalaking iyon. Hindi iginalang ng lalaking iyon si Lin Feng at nawalan ng braso dahil dito. Si Wulin ay lingkod din ng unicorn. Kaya, si Wulin ay isang kaaway ni Lin Feng. Sige, pasok na tayo. Sabi ni Lin Feng, tumanggo kay Song Zuang. Nauna si Song Zuang. Sinundan siya ni Lin Feng sa pavilion. Galit na pinanood ni Wulin si Lin Feng mula sa likuran. Sinulyapan niya ang dalawang alagad sa tarangkahan. Nagtanong ang isa sa kanila. Siya ba si Lin Feng? Sa katunayan, siya ay si Lin Feng, ang punong disipulo ni Bodhidharma. Sabi ni Wulin na nanunuya. Hindi alam ni na Lin Feng at Song Zuang na ganoon ang usapan ni Wulin at ng dalawang disipulo sa labas. Sa sandaling iyon, nasa isang malawak na bulwagan na sila. Ang lugar na iyon ay mukhang napakaganda at maluwalhati, na may mga piraso ng muebles na gawa sa pulang sandalwood. Mayroon ding 2 metrong halaman doon, elegante at natural.
Naging maayos ang pakiramdam ni Linfang at Song Zuang. Brother Linfang, ito ang unang beses na pumunta ka rito mula noong sumali ka sa God Sect. Si Linfang at Song Zuang ay hindi naghintay ng napakatagal na panahon. Mabilis na dumating ang Patriarch ng God Sect. Ang Patriarch ay isang malinis at matikas na tao. Mukha siyang 20 taong gulang, ngunit marahil ay daan-daang taong gulang na siya. Siya ay hindi kapani-paniwalang gwapo, ngunit siya ay isang 1.70 m. Sina Linfang at Song Zuang ay yumuko ng may paggalang sa Patriarch. Brother Linfang, ano ang layunin ng iyong pagbisita? Nakangiting tanong ng Patriarch. Umupo siya, at umupo rin sina Linfang at Song Zuang. Brother Patriarch, kami. Huwag mo akong tawaging Brother Patriarch, parang masyadong formal. Tawagin mo akong Brother Fan Shengjun. Sabi ni Fan Shengjun, nakangiti ng malapad. Tumanggo si Linfang at ngumiti. Brother Fan Shengjun, gusto naming makakuha ng misyon. Malaki. Pero bakit ka pumunta dito? Maaari kang pumunta at nakita si Elder Zuan Yuan mo. Tanong ni Fan Shengjun. Pero masaya siyang malaman na gusto ni Linfang na magmisyon. Ang mga mahihina ay hindi nang ahas na pumunta sa mga misyon. Matapang si Linfang. Maaring ipagmalaki ni Bodhidharma ang pagkakaroon ng isang punong disipulo na tulad nito. Ngunit ang pagtatalaga ng mga misyon sa mga miyembro ng God Sect ay ang gawain ni Elder Zuan Yuan mo. Hindi maintindihan ni Fan Shengjun kung bakit sila pumunta sa kanya. Hindi rin naiintindihan ni Linfang ang mga detalye, kaya tumingin siya kay Song Zuang. Si Song Zuang ang nagbigay inspirasyon sa kanya na pumunta rito. Tumiti si Song Zuang kay Fan Shengjun at sinabing, Patriarch Fan Shengjun, gusto namin ni Linfang na gawin ang isang misyon na hindi pa nagagawa sa loob ng 100 taon. Nang sabihin niyo ni Song Zuang, ang tasa ng tiyaan na hawak ni Fan Shengjun ay sumabog sa mga piraso. Mukhang nagulat si Fan Shengjun bago siya nagtanong. Sigurado ka ba? Siyempre kami. Sagot ni Song Zuang, nakangiti at marihing tumanggo. Hindi alam ni Linfang kung anong misyon ang hindi nagawa sa loob ng 100 taon, ngunit kung sigurado si Song Zuang, bakit hindi? Wala siyang magawa sa God Sect, gayunpaman. Huminga ng malalim si Fan Shengjun. Si Linfang ay napakatapang, naisip niya sa sarili. Maging ang Holy Fourth Moda at Holy Third Iyon ay nagsanib sanhi, ngunit hindi nagawang tapusin ang misyon na iyon, dahil ito ay sobrang komplikado. 100 taon bago, nagawa ni Bodhidharma ang misyon na iyon at pagkabalik, siya ay napromote sa ranggo ng Supreme Demon. Ang kanyang katayuan sa lipunan ay kasing taas ng pinakamataas na Patriarch na si Han Xianzi at ang pinakamataas na Elder. Napakahirap ng misyon na iyon. Si Linfang ang punong disipulo ni Bodhidharma, gusto ba niyang makamit ang mga dakilang bagay tulad ng ginawa ng kanyang guro 100 taon na ang nakalipas? Hindi na hinintay ni Fan Shengjun na makitang bumalik si Linfang mula sa misyon. Sige, ang misyon na iyon ay isa sa 3 pinakamahirap na misyon ng sekta. Kung nabigo ka, huwag ipilit, bilisan mo at bumalik ka. Sabi ni Fan Shengjun. Tumayo siya, lumapit sa isang gintong pader at kinatok ito. Inilabas ni Fan Shengjun ang level 2 time na si Dao mula sa kanyang kaliwang kamay. Isang uri ng scroll ang lumitaw. Nang maramdaman ni Linfang ang level 2 time Dao ni Fan Shengjun, naramdaman niya na ang panahon ni Fan Shengjun na si Dao ay mas dalisay kaysa sa kanya, ngunit sa mga tuntunin ng kontrol at pag-unawa, si Linfang ay mas mahusay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas. Ang first class na misyon ng God Sect, ang pagnanakaw ng mga bangkay mula sa Demon Corpses Hill. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 64. Gaano kahirap? Nang marinig ni Linfang si Fan Shengjun, siya ay namangha. Burol ng Demon Corpses. Pagnanakaw ng mga bangkay mula doon. Anong uri ng misyon iyon? At bakit kailangan nilang magnakaw ng bangkay? Nang marinig ni Song Zuang si Fan Shengjun, ngumiti siya. Tiningnan niya si Linfang ng makahulugan. Alam ni Song Zuang ang mga detalye ng misyon na iyon, kung hindi, hindi siya maaaring manatiling kalmado. Linfang, tanggapin ang misyon at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang mga detalye kapag lumabas na tayo. Sabi ni Song Zuang kay Linfang ng telepath. Bahagyang tumanggo si Linfang at sinabi kay Fan Shengjun, Brother Fan, tinatanggap ko ang misyon. Ano ang deadline, at ano ang gantimpala? Kalahating buwan. Kung nagawa mong magnakaw ng 10 bangkay mula doon, magiging elder ka sa God Sect. Ang gantimpala ay 300,000 makajos na bato. Ano sa tingin mo? 300,000 makajos na bato at elder status. Iyan ay kumikita. Sabi ni Song Zuang, tumawa ng mahina at sumulyap kay Linfang. Tumanggo si Linfang. Alam niyang malaking gantimpala iyon. Ngunit ang isang mahusay na gantimpala ay tiyak na nangangahulugan ng malaking panganib. Walang naging madali sa buhay. Nagawa ni Bodhidharma ang misyon na iyon at nakakuha ng katayuan sa lipunan na kasing taas ng pinakamataas na patriarka o pinakamataas na elder. Ang misyon ay talagang hindi kapani-paniwalang mapanganib. Nahulaan ni Linfang na malamang na bumalik si Bodhidharma na may dalang higit sa 10 bangkay,
dahil magiging elder si Lin Feng kung babalik siya na may dalang 10 bangkay, samantalang si Bodhidharma ay naging katumbas ng isang Supreme Elder. Gagawin ko ang aking makakaya upang magawa ang misyon na iyon. Sabi ni Lin Feng kay Fan Shengjun. Kinuyam niya ang kanyang kamao at yumuko bago dahan-dahang naglakad palayo. Pinanood ni Fan Shengjun si Lin Feng na umalis, pagkatapos ay tumingin kay Song Zuang at kumunat ang noo. Brother, sino ka? Bakit sinabi sa akin ng Supreme Patriarch na maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa God Sect? Tanong ni Fan Shengjun kay Song Zuang. Bahagyang tumawa si Song Zuang at umiling. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Sinundan niya si Lin Feng at umalis sa pavilion. Lumabas si Fan Shengjun sa gate at pinanood silang mawala sa abot tanaw. Hindi niya maiwasang sumimangot. Hindi ordinaryo ang dalawang iyon. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at bumalik sa sarili niyang maliit na mundo. Kahit na siya ay isang patriarch, kailangan pa rin niyang magsanay sa paglilinang. Si Zuan Yuan Mo at ilang elder ay karaniwang inaasikaso ang mga gawaing administratibo sa God Sect. Umalis sina Lin Feng at Song Zuang sa pavilion ng patriarch at tumalon sa shuttle. Mabilis silang umalis sa God Sect. Song Zuang, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa Demon Corpses Hill at ang misyon? Tanong ni Lin Feng habang nagmamaneho ng shuttle. Alam ni Song Zuang kung gaano kadelikado ang misyon. Walang nakamit sa loob ng 100 taon, kabilang ang mga disipulo ng God Sect, Sword Sect, at Holy Shrine. Lin Feng, ang misyon ay sobrang komplikado. Kung ayaw mong gawin ito, maaari kang mag-withdraw. Matigas na sabi ni Song Zuang. Sumimangot si Lin Feng at malungkot na sinabi. Tinanggap ko ang misyon, paano ako atras? Sana lang ay maaari kang mag-withdraw, ngunit kung ikaw ay mag-withdraw, mas malaki ang mawawala sa iyo kaysa sa maaari mong makuha. Sabi ni Song Zuang. Kumunat ang noo ni Lin Feng at itinanggi ang kanyang mga sinabi. Lin Feng, Demon Corpses Hill ay nasa timog kanlurang bahagi ng supranatural na rehiyon. Malapit ito sa Desiccation and Desolation Sea. Ito ay dating larangan ng digmaan noong unang panahon. Wala kang masyadong alam tungkol sa labanan noong sinaunang panahon, di ba? Sabi Song Zuang. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa larangan ng digmaan noong sinaunang panahon. Sabi ni Song Zuang sa kanya. Mahalagang matutunan ang tungkol dito upang maunawaan ang sitwasyon ng Demon Corpses Hill. Ngunit alam na ni Lin Feng ang tungkol sa labanan noong sinaunang panahon, sinabi sa kanya ng Broken Soul di ang tungkol dito. Hindi na kailangan, alam ko ang tungkol dito. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Demon Corpses Hill. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling. Dahil sinabi sa kanya ni Lin Feng na alam niya ang tungkol sa labanan, nangangahulugan ito na alam niya. Kaya direktang sinabi sa kanya ni Song Zuang ang tungkol sa labanan noong sinaunang panahon. Ang Demon Corpses Hill ay isa sa mga larangan ng digmaan noong sinaunang panahon, at maraming bangkay doon. High-level Holy Kings, Peerless Holy Kings, Supreme Holy Kings, mayroon pang ang maraming Half-Holy Emperors at Low-level Holy Emperors, mga bangkay. Makakakita ka rin ng ilang high-level Holy Emperors na katawan doon. Ang Demon Corpses Hill ay isang itim na treasure house para sa supernatural region. Bakit isang itim na treasure house? Maraming mahahalagang bagay doon, ngunit lubhang mapanganib din dahil maraming bangkay ng demonyo. Ang mga bangkay ng demonyo ay hindi bababa sa mga Saint Emperors, kulang lang sila sa mental na kakayahan. Ang pinakamalakas na bangkay ng demonyo ay kasing lakas ng iyong guro. Sabi ni Song Zuang. Naisip agad ni Lin Feng kung gaano kadelikado ang lugar na iyon nang marinig niya iyon. Ang pinakamalakas na mga bangkay ng demonyo ay kasing lakas ni Master Bodhidharma, kaya sila ay high-level Holy Emperors. Bakit may mga demonyong bangkay doon? Tanong niya. Ang dahilan kung bakit sinubukan ng God Sect at ng iba pang sekta na magnakaw ng mga bangkay doon ay dahil mayroon ding mga kaluluwa doon. Ang mga bangkay ay nawala sa pagitan ng 30 at 70% ng kanilang mga kaluluwa, at sa paglipas ng panahon, sila ay nabaliw at nagiging mga demonyong bangkay. Nakita ko, soul zombie sila. Tanong ni Lin Feng. Naalala niya ang panonood ng mga zombie na pelikula sa Earth. Ang mga zombie ay mga bangkay din na walang kakayahan sa pag-iisip. Kaya, hindi ba parang zombie ang mga bangkay ng demonyo? Nagtataka si Lin Feng. Lin Feng, huwag kang makinig kay Fan Shengjun. Kung makapagnakaw ka ng kahit isang bangkay, magtagumpay ka na, napakahirap magnakaw ng 10 bangkay. Babala ni Song Zuang. Dahan-dahang tumango ni Lin Feng. Ang ilan sa mga bangkay ay mga ninuno ng ilang angkan. Maaari mong dalhin ang mga bangkay na hindi pa naging mga demonyong bangkay sa kanilang mga angkan, para mapag-aralan sila ng kanilang mga inapo. Mabuti rin ito para sa God Sect. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sekta ay nagnanakaw ng mga bangkay mula doon. Sabi ni Song Zuang. Ang paliwanag ay medyo simple. Naunawaan ka agad ni Lin Feng. Ngunit ang pagnanakaw ng mga bangkay ay malamang na napakahirap, dahil marahil ay maraming mga bangkay ng demonyo. Mabilis na naglakbay ang shuttle. Sa loob ng ilang oras, libu-libong lina sila mula sa supranatural na rehiyon.
Ilang daang lipa at makakarating na sila sa bulubundukin kung saan naroon ang Demon Corpses Hill. Pagdating, hindi na nila magagamit ang shuttle, kailangan nilang maglakad, at mag-usad ng hakbang-hakbang. Lumipas ang kalahating oras, dumating sina Linfang at Song Zhuang malapit sa Demon Corpses Hill. Inalis ni Linfang ang shuttle, at nagsimula silang maglakad patungo sa direksyon ng burol. Madilim na sa labas, at maliwanag ang kabilugan ng buwan. Pinaliwanagan nito ang buong lambak at mga bundok. Ang demonyong si Qi ni Linfang ay nagsimulang kumulo pagkarating niya. Ang demonyong Qi sa Demon Corpses Hill ay makapal at siksik. Mag-ingat ka, nararamdaman ko ang Qi ng ilang mga bangkay ng demonyo. Sabi ni Song Zhuang, na inilahad ang kanyang kamay sa harap ni Linfang. Mukha siyang kinakabahan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Linfang si Song Zhuang ng ganoon. Kahit na noong nakalaban niya ang Holy Fourth, mukhang natuwa siya. Pinatunayan nito kung gaano kakilakilabot ang Demon Corpses Hill. Hindi katakatakang walang nakagawa sa misyong ito sa loob ng 100 taon. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 65, Nakulong. Habang naglalakad sila patungo sa Demon Corpses Hill, may naamoy silang nakakatakot. Maliwanag man ang buong buwan, madilim doon. Napakabango ng Qi ng mga bangkay ng demonyo kaya kinailangan ni Linfang at Song Zhuang na ilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ilong. Hindi katakatakang walang nakagawa sa misyon na ito, ang amoy mismo ay malamang na naitaboy ang maraming tao sa sandaling dumating sila. Kung makakita tayo ng bangkay ng demonyo, kailangan nating patayin ito sa isang hampas. Bulong ni Song Zhuang kay Linfang. Tumanggo si Linfang at maingat na nagpatuloy sa paglalakad. Sa sandaling iyon, narinig ni Linfang ang tila huni ng lobo. Isang madilim na anino ang lumitaw sa kanilang larangan ng paningin, mabilis na tumakbo. Hindi siya mukhang steady, umiindayog habang tumatakbo. Napapaligiran siya ng isang makapangyarihang demonyong bangkay na si Qi, ang kanyang mga mata ay duguan. Nang lumapit ang silwete na iyon, napagtanto ni Linfang na ang bangkay ng demonyo ay eksaktong kamukha ng naisip niya. Wala lang ngipin at nakasuot ng itim na robo. Walang tigil na tumakbo ang bangkay ng demonyo. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ang kanyang mga braso, sa kalagitnaan ng hangin, at siya ay amoy. Napakabilis, dumating ang nakakagulat na bangkay sa harap ni Linfang at Song Zhuang. Siya grown paus at ang kanyang dibdib sa kanyang mga braso ay tulad ng isang bakulaw. Nako, nakita niya tayo. Linfang, tumakbo ka, dali. Sabi ni Song Zhuang. Nagbago ng husto ang ekspresyon niya. Inihagis niya ang sarili sa bangkay, itinaas ang isang asul na espada. Sinaksak niya ang bangkay, na nagbigay ng malungkot na sigaw, tumalikod, at sumuray-suray. Nang makita iyon ni Song Zhuang, nagulat siya, at mukhang nag-aalala. Napakalakas niya, bakit hindi niya nagawang pumatay ng demonyong bangkay na may lakas lamang ng layer ng Saint Emperor? Tumalon si Linfang at lumitaw ang kanyang sword. Pinutol niya ang kanyang daliri, pagkatapos ay tumalon siya muli at damapo sa bangkay ng demonyo, pagkatapos ay sinaksak niya ito sa puso mula sa itaas. Ungol ng 3 beses ang bangkay. Nakailang hakbang siya at saka bumagsak. Wala siyang Qi. Ginamit ni Linfang ang kanyang manggas para punasan ang dugo sa God's Sword at inalis ang kanyang espada. Tumingin si Song Zhuang kay Linfang sa kakaibang paraan at nagtanong. Bakit mo siya nagawang patayin? Naiintindihan mo ang tungkol sa mga bangkay ng demonyo, akala ko nakakita ka na ng ilan. Sabi ni Linfang, nakangiting mahinahon. Akala niya ay may karanasan na si Song Zhuang pagdating sa Demon Corpses Hill, pero sa totoo lang ay katulad niya lang, mas marami pa siyang alam. Nang marinig ni Song Zhuang si Linfang, awkward siyang ngumiti. Gusto kong pumunta at makita ko ang lugar na ito. Hindi pa ako nakapunta dito. Ngunit nakapunta na ako sa Desiccation and Desolation Sea, isa sa iba pang larangan ng digmaan noong sinaunang panahon. No need to tell me so much. Kung gusto mong patayin ang mga bangkay ng demonyo, kailangan mong maglagay ng sarili mong dugo sa iyong espada at pagkatapos ay saksakin sila sa puso. Paliwanag ni Linfang. Naunawaan kaagad ni Song Zhuang at bamantong hininga. Nakalimutan ko na ang dugo ay isang uri ng material at ang mga bangkay ng demonyo ay yin type, ang parehong uri ay magkasalungat. Talaga, ngunit hindi ako sigurado na ito ay gumagana laban sa malalakas na bangkay ng demonyo. Sabi ni Linfang. Umaasa siyang hindi sila makakabangga ng napakalakas na mga bangkay ng demonyo. Ituloy natin. Ang bangkay ng demonyong iyon ay malamang na tumatawag sa iba pang mga bangkay ng demonyo bago mamatay. Sabi ni Song Zhuang, kumakaway at tumakbo pasulong. Kung gusto nilang magnakaw ng mga bangkay, kailangan nilang pumunta sa kailaliman ng Demon Corpses Hill. Mabilis na tumakbo ang dalawa at sabay na tumingin sa paligid. Sa sandaling iyon, maraming iyak at alulong ang bumangon sa kanilang paligid. Ang mga ekspresyon ni Linfang at Song Zhuang ay lubhang nagbago. Papalapit ng papalapit ang mga iyak, lalong bumaho ang bangkay ng demonyong si Qi. O hindi, balik na tayo. Sigaw ni Song Zhuang. Gusto niyang umatras. Lumingon si Linfang.
Ngunit mayroong maraming mga bangkay ng demonyo sa lahat ng direksyon. Napaungol silang lahat habang papalapit sa kanilang dalawa. Kinukab nila tayo, sabi ni Linfang. Tumanggo si Song Zuang. Space Seal. Sigaw ni Linfang, itinaas ang kaliwang kamay. Lumitaw ang mga asol na ilaw at naramdaman ni Song Zuang na nagbabago ang espasyo sa kanilang paligid. Hindi makapasok ang mga bangkay ng demonyo. Nasa ibang space tayo. Si tanong ni Song Zuang. Talaga. Tinatakan ko ang espasyo sa paligid nila at sa paligid namin. Ngunit hindi ito isang magandang solusyon. Dapat natin silang ihiwalay. Mukhang kinakabahan si Linfang. Kung nanatili silang ganito, hindi nila matatapos ang misyon sa kalahating buwan. Laming-galinga si Linfang sa paligid, napansing may mga bangkay ng demonyo sa lahat ng dako. Nakakatakot ang kanilang chi at nakakainis na umuungol. Patuloy silang naglalabas ng malungkot na iyak. Napansin din ni Linfang na ang mga bangkay ng demonyong ito ay halos walang kakayahan sa pag-iisip. Tanging ang kanilang mga pangunahing instincts ay gumagana pa rin, napansin din ni Linfang na lahat ng mga demonyong bangkay na iyon ay may marka sa kanilang ikatlong mata. Ang ilan sa kanila ay may itim na marka, ang ilan ay isang asul na marka, ang ilan ay isang pulang marka, at ang ilan ay isang parang buwan na puting marka. Ang mga bangkay ng demonyo ay mayroon ding ibang chi. Naalala ni Linfang na ang bangkay ng demonyong napatay niya ay may itim na marka sa kanyang ikatlong mata. Marahil ito ay isa sa pinakamahinang uri ng bangkay ng demonyo, isang Saint Emperor. Ang mga may madilim na asul na marka ay malamang na may lakas ng high-level Holy King layer, ang mga may pula at malabuan na mga puting marka ay malamang sa mga layer ng Peerless Holy King at Supreme Holy King. Song Zuang, napansin mo ba na ang mga bangkay ng demonyo ay may iba't ibang lakas? Tanong ni Linfang sa kanya. Tumanggo si Song Zuang at itinuro ang isa sa kanila na may malabuan na puting marka. Aniya, siguro yung leader. Dapat malakas siya. Kung papatayin natin siya, baka makatakas tayo sa kanila. Sige, bubuksan ko ang selyadong espasyo at patayin mo siya. Tumanggo si Linfang. Tumanggo si Song Zuang at inilabas ang kanyang espada. Pinutol niya ang kanyang daliri gamit ang dulo ng kanyang talem. Ihiwalay ang espasyo, pupunta ako at papatayin siya. Mahigpit na hinawakan ni Song Zuang ang kanyang espada. Inaasahan niyang mapatay ang bangkay ng demonyo sa isang hampas. Itinaas ni Linfang ang kanyang kanang kamay, lumitaw ang mga asol na ilaw, at bumukas ang espasyo. Agad na lumitaw muli ang bangkay ng demonyong si Chi sa kanilang paligid. Galit na sumigaw si Song Zuang, sinunggaban ang bangkay ng demonyo bago inihagis ang kanyang espada. Napagtanto ng bangkay ng demonyo na may malabuan na puting marka na may mali, at umungol ng galit. Nais niyang ipaalam sa kanyang mga kasama, ngunit walang magagawa ang isang Supreme Holy King laban kay Song Zuang. Wala siyang oras na tawagan ang kanyang mga kaibigang demonyong bangkay, ang espada ni Song Zuang ay tumagos sa kanyang katawan. Bumalik, mabilis na sigaw ni Linfang. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, lumitaw ang mga asul na ilaw, at muli niyang inihiwalay ang espasyo. Bumalik si Song Zuang sa tabi ni Linfang. Tiningnan niya ang bangkay ng demonyo, na umuungol ng mapanghamon, at pagkatapos ay bumagsak ng walang chi. Boom! Nagkagulo ang lahat ng mga bangkay ng demonyo. Lumipat sila ng random, walang mga kakayahan sa pag-iisip. Patuloy silang umuungol ng walang tigil at pinakawalan ng bangkay ng demonyong si Chi. May controller. Tara na, dali. Sinabi ni Song Zuang kay Linfang. Tumanggo si Linfang at inalala ang kanyang lakas. Tumalon sila sa itaas ng mga bangkay ng demonyo at nagpatuloy sa paglipad patungo sa Demon Corpses Hill. Haha, 2 tao na gustong mamatay. Nang nagsisimula ng gumuti sina Linfang at Song Zuang, bigla silang nakarinig ng paos na boses. Napagtanto ni Linfang na ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsisimula ng magbago, at nagiging mas madilim. Ang mga bangkay ng demonyo sa lupa ay bumagsak lahat. Gusto ni Linfang na ihiwalay ang espasyo sa kanilang paligid, ngunit napagtanto niya na ang kaaway ay mas malakas kaysa sa kanya, tila kinokontrol niya ang antas ng 3 lakas ng espasyo at oras. Kung hindi, hindi siya magiging ganoon kalakas. Malas, isa itong Supreme Demon Corpse. Sabi ni Song Zuang nang makita niya ang isang pares ng duguan na mga mata sa kalangitan. Nakakatakot at malupit ang mga mata.